Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa aking gawan, loobing tunay at tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manahuli ang ganap, bunga ng iyong pagdiligtas. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig, sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw, ang tubig ay gumagalin, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit, at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, patuloy po ang ating pagninilay ngayong pong ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. At sa atin pong ibanghelyong napakinggan, narinig po natin ang kwento ng lalaking may sakit, sa loob po ng 38 taon. Nandoon po siya sa tabi ng lawa ng Bethesda, naghihintay ng paggaling. Pero narinig din po natin sa ating ebanghelyo, walang tumutulong sa kanya.
marahil isang napakalungkot na sitwasyon. May pag-asa, pero parang laging nauunahan at laging nahuhuli. May kakayanang gumaling, pero laging nauunahan at laging nahuhuli. Ang unang nakakagulat, hindi agad siya pinagaling ni Jesus. Ngunit ano ang katanungan sa kanya ng Panginoon? Gusto mo bang gumaling? Ibig mo bang gumaling? Pero alam natin mga kapatid ang kasagutan. Kung ikaw ay 38 taon nang nangangailangan ng kagalingan, ano ho kaya ang sagot niya kay Jesus? Marahil, oo. Marahil ang sagot niya, opo Panginoon, gustong-gusto kong gumaling. Pero mga kapatid, ano ho kaya ang pwede nating mapagnilayan sa karanasan ng taong may sakit na ito? Una, magandang mapagnilayan, minsan sa buhay po natin, nasasanay na tayo sa ating mga sariling kahinaan. Minsan, nasasanay na tayo sa sarili nating mga kahinaan. Yung lalaking pong iyon, 38 taon nang may sakit. Maaring sa tagal ng panahon, nasanay na siya. Ganito rin tayo minsan. May mga kasalanan, may mga bisyo, may mga sugat sa puso na matagal na nating dala. Kahit alam nating mali o masakit, pero minsan, ang pakiramdam natin, okay na yan. Kasi yan ang komportable. Kapag nakapagpatawad ako, mahirap pa yan. Kapag humingi ako ng tawad, mahirap pa yan. Kung ano ang nakasanayan, minsan doon tayo tumutungo o pumupunta. Pero ang katanungan ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Hindi lang ito tungkol sa katawan, mga kapatid. Ngunit, ito po ay tungkol sa kalooban ng tao. Sa kalooban ng may sakit. Marahil ang gustong tanungin sa kanya ng Panginoon, gusto mo bang magbago? At ang pagbabagong tinutukoy ng Panginoon ay pagbangon din sa buhay. Mga kapatid, huwag tayong manatili sa mga nakasanayan. Baka ang kagustuhan sa atin ng Panginoon, tunay tayong magbago. Tunay tayong bumangon at tunay nating baguhin ang mga mali nating pag-iisip at pananaw sa buhay. Huwag tayong makontento sa kung ano ang nakasanayan. Pangalawang bagay na magandang mapagnilayan, mga kapatid, minsan marami tayong dahilan, pero ang hinahanap ng Panginoon ay yung desisyon at kagustuhan natin. Ang sagot po ng lalaki, Panginoon, wala kasing taong magtutulak sa akin doon sa ilog. Parang sinasabi niya, gusto ko naman po talagang gumaling, pero laging may dahilan, laging may excuse. At kung titingnan natin sa ating buhay, mga kapatid, minsan ganyan din tayo. Hindi tayo makapagdasal kasi marami tayong mga prioridad sa buhay. Hindi tayo makapagpatawad kasi hindi naman humihiling ng tawad. Hindi makapagbago kasi wala namang kahihitnatan yung ating pagbabago. Pero hindi nagtanong si Jesus ng dahilan. Ang hinahanap niya marahil doon sa tao ay yung kanyang desisyon. Kaya nga ang sinabi ng Panginoon, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Sa madaling salita po, mga kapatid, hindi po dahilan minsan ang hinahanap ng Panginoon. Yung kagustuhan at desisyon nating magtiwala at sumunod sa Kanya. Hindi ang mga dahilan ang hinahanap ng Panginoon, kundi yung ating desisyon na sumunod at magtiwala sa Panginoon.
Panghuli mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay nangangailangan ng ating pakikipagtulungan. May kasabihan po tayo bilang mga Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam niyo po, dito po sa simbahan ng Quiapo, marami po ditong tumutungo at pumupunta bago ho ang board exam. At ano po minsan ang pinapabless nila? Minsan yung lapis, calculator, no? Ano pa ba? Mga nakalagay po yan sa folder eh. No? Wala pong masama doon. Pero lagi ko pong tinatanong, kapag humihingi sila ng panalangin, nag-aral ka ba? Kasi baka naman humihingi ka nga ng pagbabasbas, pero wala ka naman ginawa para sa sarili mo. Humihingi ka ng grasya mula sa Diyos, pero sa sarili mo, hindi ka naman kumikilos. Mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo ay pagpapaalala sa atin na may bahagi tayo sa pagkilos ng Diyos. May gagawin din tayo. Kaya nga mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, hindi lang sapat na gusto nating magbago. Kailangan may konkretong hakbang. Magdasal kahit mahirap. Magpatawad kahit masakit. Umiwas sa kasalanan kahit paulit-ulit ang tukso. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, huwag ka nang magkasala. Baka may masama pang mangyari sa iyo. Hindi lang paggaling ang binibigay ni Jesus, ngunit bagong buhay. Mga kapatid, sa panahong ito ng Kwaresma, tinatanong din tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno, gusto mo bang gumaling? Kung oo, huwag na tayong maghintay. Tumayo tayo, magdesisyon tayo, kumilos tayo, at maglakad tayo kasama ni Jesus. Laging nandiyan ang pagkilos ng Diyos. Pero marahil ang pinapaalala sa atin sa araw na ito, kasama ng pagkilos ng Diyos, ay ang ating ding sariling pagkilos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating misa para sa araw na ito, yan po ang hiling nating grasya at biyaya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagkakalooban niya tayo ng biyaya araw-araw. Nawa, gamitin natin ito ng tama at mabuti. Amen.